Normal sa atin ang malungkot paminsan-minsan, pero may mga kapatid tayong nakararanas ng mas malalim na kondisyon gaya na lamang ng depression. Mas mahirap ito kapag may kalaki pang ibang mental health issues. Talakayin po natin ang tanong ni Michael Angelo Manalo, paano malalaman kung ang depression ay pangkaraniwan o parte ng bipolar disorder. Ang sabi ni Doc, iba-iba po ang maaaring maging dahilan at sintomas ng depression o major depressive disorder. Maaaring dahil ito sa matindi at negatibong karanasan o pwedeng kalakip ng iba pang mga mental health issues gaya na lamang ng bipolar disorder. Ang bipolar disorder naman po ay kondisyon kung saan pabago-bago ang mood ng isang tao. Isa ito sa mga nagdudulot ng depression. Ilan sa mga sintomas ng depression ay ang matindi at biglaang pagkalungkot, madalas at mabilis na pagkapagod at pag-aalala sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang mga taong nakararanas ng depression ay mas kapansin-pansing mas madali ring naiirita at mawalan ng gana kahit sa mga kinahihiligan nilang gawin. Nakararanas ng insomnia o hirap sa pagtulog ang mga taong may depression dahilan para mas lalong bumaba ang kanilang enerhiya. Sa bipolar disorder, bukod sa depression ay may tinatawag tayong hypomanic or manic episodes. Ito ay yung hindi may paliwanag na pabago-bago at bigla ang bugso ng emosyon. Posibleng sabayan pa ito ng mga hallucinations at pagkakaroon ng mga hindi makatotohanang ideya. Bukod sa bipolar disorder, ilan pa sa mga maaaring magpalala ng depression ay ang arthritis, asthma, cardiovascular disease, cancer, diabetes at obesity. Nagdudulot ng depression ang chemical imbalance sa bahagi ng utak na nangangasiwa sa mood at behavior. Ang pabago-bagong hormone levels, lalo na sa mga kababaihan, ay posible ring makapagpataas ng risk ng depression. Mataas ang tsansang magkaroon ng depression ang mga taong mayroong family history nito. Bunga rin po ang depression ng early childhood trauma o hindi kaaya-ayang karanasan sa ating pagkabata. Lalong at risk naman sa depression ang mga walang kontrol sa pag-inom ng alak at mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pinakamainam na pamamaraan para alamin ang uri ng depression ay ang magpasuri sa eksperto. Tandaan, huwag po tayo magsa-self-diagnose. At basta para sa mga gusto nyo pang i-ask Doc Lex dyan, i-comment o i-message lamang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.